Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay ating pong pag-usapan ang isang napapanahong issue tungkol dyan sa mababang kapulungan. Dahil kanina po ay napabalita na ang mga tauhan ng ating Speaker of the House ay naghahakot na po ng kanyang gamit sa kanyang opisina. Maging ang kanyang signage doon sa tapat ng pintuan ay binakbak na at tinanggal at ang mga personal belongings ay sa kasalukuyan ay hinahakot na. Ito ay after na si Speaker at ang kanyang pamangkin si Majority Floor Leader na si Sandro Marcos ay pinatawag sa Malacanang para sa isang emergency meeting. So itong pag-aalis ng mga kagamitan sa opisina, sa kamara ni Speaker Romualdez ay hindi lamang to basta pag-alis ng gamit, kundi ang pagkuha umano niya ng lahat ng kanyang personal na gamit at sinasabing nangyari ito sa kalagitnaan ng gabi ay isang palatandaan na may mangyayaring change of leadership sa ating mababang kapulungan bukas, kapag nag-umpisa na ang kanilang sesyon. Tingnan natin yung legal na aspeto. Wala naman po kasing batas na nagsasabing bawal sa isang speaker na kunin ang kanyang mga personal na gamit. Ang opisina ay pag-aari ng gobyerno pero ang mga personal na gamit ay kanya. Kaya sa mata ng batas, hindi po ito isang paglabag. Kanya yon, di kunin niya. Anytime pwede mong kuhanin yan. No? At wag lang yung mga kagamitan na pag-aari ng ating pamahalaan. So, ano ang tunay na kahulugan nito? Yung ikinilos ng mga tauhan ni Speaker Romualdez ngayong gabi. Bagamat walang legal na epekto, ang kilos na to ay napakalalim na politikal na kahulugan. Sa mundo ng politika sa Pilipinas, ang pag-alis ng isang opisyal, lalo na sa gitna ng hating gabi, ay isang matinding senyales na nawawalan na siya ng suporta. Ang posisyon ng speaker ay nakasalalay sa boto at tiwala ng nakakaraming miyembro ng Kamara. May nagbabadya o nakatakdang house coup, kung house coup nga matatawag ito, sa halip na maghintay pa ng isang botohan na tiyak na matatalo siya, mas pinili na lang ng speaker na si Romualdez na bumaba na sa pwesto. Kusa na. So malamang na isa to sa pinag-usapan kanina sa Malacanang, between the speaker, si Sandro Marcos at ang ating Pangulo. Malamang nagkaroon ng pressure dito mula sa executive branch of the government. Minsan ang desisyon na bumaba ay bunsod ng pressure yan mula sa ehekutibo o sa ibang may impluensyang tao. Ito ay para maiwasan ang mas matinding gulo. Lalo na ngayon may binabalak na malaki ang protesta, rally sa September 21. At isa sa mga pinananawagan ay itigil yung korupsyon, at lahat ng mga corrupt public officials ay mag-resign. So, since si Speaker Romualdez ay na-identify siya, na pagbibintangan, so walang ibang magandang gawin kundi magbitiw na rin sa tungkulin. Yan talaga ang kakambal yan ng public service. Kapag ikaw ay napagbibintangan, kung may delikadesa, nagbibitaw yan. So, aalis siya bilang isang speaker. Definitely, he will resign. At dahil sa panawagan na din ng taong bayan yan.
So mabuti na lamang kahit papaano may delikadesa yung speaker, aalis siyang taas noo, no? At hindi katulad ng iba na kapit tuko talaga sa posisyon, ayaw na ng taong bayan, ayaw pa umalis. So bukas yan, definitely magkakaroon ng botohan. Ang lahat ng miyembro ng Kamara ay magbobotohan yan. Ang sino mang manok ng nakakarami ang siyang opisyal na magiging bagong speaker. So kaninang hapon nakikinig ako sa radyo, marami akong narinig ng mga potensyal na papalit. Andyan si JJ Suarez, andyan si Congressman D ng Isabela, andyan dyan si Congressman Puno, at marami pang iba. Pero ang pagpili niya, depende kung sino yung may konting endorso ng Pangulo. Ayon sa maraming political analyst at eksperto, ang posibleng pagbibitiw o pag-alis ni Speaker Romualdez ay hindi lang simpleng pagkawala ng suporta. Actually, malakas pa din ang suporta sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa House of Representatives. Itong kanyang paglisan ay bahagi na isang malawak na political na estratehiya ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kailangan minsan kasi may isasakripisyo ka pagdating sa politika. Hindi pwedeng hindi ka magsasakripisyo dyan ng 1, 2, 3 tauhan mo para ma-maintain mo yung popularity mo. So para masolusyonan yung lumalaking galit ng publiko dahil sa mga issue ng korupsyon, ang strategy ay ang pagsasakripisyo ng isang mataas na opisyal sa pagpapahintulot o kahit paghihikayat sa speaker na bumaba sa pwesto. Mapapakita ng administrasyon na may politikal na kagustuhan na labanan ang korupsyon sa ating bansa. Ipinapakita nito na walang sino man, kahit na malapit na kaalyado o kamag-anak ng Pangulo, ang hindi haharap sa pananagutan. Itong strategy na to ay isang move upang ilayo ang Pangulo sa iskandalo. At dahil dito, mabibigyan mo ng bagong simula ang kasalukuyang administrasyon. Mahirap kasing salubungin yung init ng ulo ng publiko. Ang ganitong taktika ay isang maingat na kalkulasyon. Ibinibigay ng Pangulo ang ulo ng isang mataas na opisyal upang pigilan ang mas malaking pinsala sa kanyang administrasyon. And itong mga nakaraang linggo, buwan, talaga namang ultimong mga supporters ni BBM ay talagang galit kay Speaker Romualdez na rin At ayaw na din sa kanya dahil medyo hindi maganda yung nagiging imahe niya. So, kaya kailangang umalis ng Speaker of the House. Masakit man sa kalooban siguro ng kanyang pinsan na presidente. So, itong pagbabago na to ay isang paalala na sa gitna ng mga hamon ng ating demokrasya ay nananatiling buhay. Ang bawat pagbabago sa pamunuan, gaano man ito kagulo, ay nagbubukas ng pintuan para sa mas magandang kinabukasan. Ang pag-alis ng isang leader, katulad ni Speaker Martin Romualdez, ay hindi nangangahulugang paghina ng ating bansa. Sa halip, ito po ay isang pagkakataon para sa isang mas matatag na pundasyon. Panahon na para sa bago at mas tapat na liderato na hindi natatakot harapin ang mga ugat ng korupsyon. Ngayon ang pag-asa ay nasa kamay ng bagong lideratong papalit. Sino nga ba itong papalit? Sana naman walang bahid ng korupsyon at gandahan mo ang iyong performance.
Naway magsilbi silang tunay na halimbawa ng katapatan at integridad. Naway pakinggan nila ang tinig ng taong bayan, lalo na ang mga nasa laylayan ng ating lipunan, at gawing prioridad ang kanilang kapakanan. Ang pagbabago kasi ay hindi lang nasa liderato. Ito po ay nasa ating lahat. Tayong lahat. Hindi lang yung mga government officials. Sa pagiging mapagmatsyag, sa pagiging aktibo sa pagbabantay, sa ating gobyerno at sa pagiging bukas sa mga pagbabago, tayo ay nagiging bahagi ng solusyon. Kaya, wag po nating hayaang manalo ang galit at pagkadismaya. Sa halip, gamitin natin ang pagkakataong ito bilang lakas upang manawagan para sa isang Pilipinas na mas matapat. Isang Pilipinas na mas makatarungan at mas maunlad. Ang bawat takbang, gaano man kaliit, ay magdadala sa atin patungo sa isang kinabukasan nating pinapangarap at nararapat para sa ating mahal na bayan. Sana nga pagkaroon ng tunay na pagbabago sa pagbabago ng liderato sa mababang kapulungan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpatuloy po tayong lahat sa pag-asa at pagkilos at pagsuporta na rin sa kasalukuyang administrasyon dahil ang tagumpay ng ating pamahalaan ay tagumpay ng bawat Pilipino.